usapang yellow face, na orange face, na hindi ko rin makaintindihan. At na naguguluhan tayo, no? Nagkakalituhan. Kaya nga, kahit naglabas ako nung nakaraang vlog, marami pa ng mga tanong. At nakakatuwa naman yung mga ganong tanong dahil malalaman natin kung saan pa kulang yung ating pagpapaliwanag. Kaya very much welcome yung pagtatanong. At natural na maraming malito. Si Ian Bernardino, yung tanong niya ang sasagutin natin. Pero isa sa mga nalilito si Jan Ugatillo. Ito po, basahin natin. Tama ka, Lodi, sabi ni Jan Ugatillo. Sa bawat batayan mo, nakakagulo na kasi yung orange tapos yellow face ang tawag. Ako din naguluhan. Pero sa kabutihan mo, malilinawan. Bawat mag-iibon at magkakaroon ng kaalaman. Bakit tinawag na yellow face ang orange face? Na Jan Ugatillo naman, mga kaibon! Siya lang yung nahagilap natin. Marami pa siguro naguguluhan, ito, pakinggan natin yung tanong naman ni, pangalan nito, si Ian Bernardino. Teka na, nawala. Ito na nga ba sinasabi ko? Mabagal ang internet. Kaya naman po, inahanap pa natin, mga kaibon. Ang dami ng vlog, ayun Ayun. Eto na. Ano sabi ni Ian Bernardino, Good evening, sir. Gusto ko lang po linawin kung magkaiba po ba talaga ang Australian yellow face at orange face o yung may yellow face. Ito yung sinasabi niya, yung open and close parenthesis. Nag-try kasi ako mag-research tungkol sa yellow face at nabasa ko na ang Australian yellow face at orange face na tinatawag nating yellow face ay parehas lang daw. Ayun, marami binanggit sa article na nabasa ko kung bakit iisa lang sila. Base ko po sa video nyo, sir, nabanggit nyo na ang Australian yellow face at ang totoong yellow face at ang yellow face na tinatawag natin ay orange face. Kaya nalito nga naman siya. Ito yung pinakita niyang ang tawag dito, article. Nung binuksan ko rin po itong article, nabasa ko at ang una ko agad hinanap, yung paliwanag kung bakit natawag niyang pareho lang kahit magkaiba ang phenotype. Magkaiba yung phenotype Yung malinaw na orange face, tinatawag nating yellow face. So, kaya, teka. Ayun. Sabi ko nga, sabi ko nga, mga kaibon, sa pagpapangalan po sa International Nomenclature Guidelines, ang pinaka-solid na guide, kumbaga, yung titingnan mo muna yung phenotype. Marami pa pong klase, Una, phenotype. Pangalawa, feather samples, pinag-aaralan yan sa Raman spectroscopy. Raman nga yata. Tapos, tinitingnan kung ano yung bago o may binabago ba sa mga melanin pigment, sa cytosine pigment, sa spongy zone. Pero ang number one po, at saka dagdag nyo po yung mode of inheritance doon, yung pala, dagdag nyo yung mode of inheritance. Yun ang mga guidelines para magpangalan ng tama sa bawat sa tingin nilang bagong mutation. Ayun. International Nomenclature Guidelines yan So, isa sa pinaka number one o solid na panuntunan is yung phenotype, yung itsura niya mismo. So ngayon, ang number one na nakakalito, sabi nga ni Ian Bernardino, sir, yung itsura o yung phenotype na orange face, tinatawag nga nating yellow face. Ako mismo, nung galing ako kumbaga, natigil ako sa pag-iibon, pagbalik ko, litong-lito rin ako, teka, paano naging yellow face tong orange face na phenotype? Sabi, kumakamo talaga ako ng ulo. So ngayon, pinaliwanag natin nung nakaraang vlog. Pero, nagbigay pa rin tayo ng pagkakataon na baka makapag-produce naman ng homozygote na yellow face ang mga breeder natin para masabing yellow face talaga yung itsurang orange face. So, hinihintay naman natin yun. Hindi tayo sarado. Bukas ang isipan natin doon. Pero ngayon, sa tanong ni Ian Bernardino, gusto ko sanang Gusto ko sanang sagutin po isa-isa itong artikulo na to. Kaya lang, meron silang, pag pinuntahan niya yung website nila, meron silang tinatawag na mga copyright law. Hindi ka basta-basta pwedeng
mag-quote nang hindi ka nagpapaalam sa kanila, hindi ka basta-basta magpapakita ng picture na galing sa website nila nang hindi nila alam at hindi nila pinapayagan. So hindi ko siya, kumbaga habang sinasagot ko yung article, hindi ko siya mapapakita sa inyo. Pero doon po sa pagbabasa kong yon, wala po talaga akong nahagilap na pinapaliwanag niya kung bakit tinatawag na yellow face ang itsurang orange face. Ang isa lang po sa paliwanag niya is malamang-lamang, sabi niya, partial cytosine reduction. Ibig sabihin, from red mask ng wild type, naging orange face. Ang tawag niya, partial cytosine reduction. Which is maaring tama. Although hindi ako sigurado kasi yung pinaka-latest na binato sa akin ni Rupert, parang naipaliwanag na ng mga scientists kung anong mga protein or DNA sequence ang naglalabas ng red, yellow, pink, kung di ako nagkakamali, tama ba? Red, yellow, pink na mga phenotype. Pero yung orange face, hanggang ngayon parang hindi pa napipinpoint kung anong protein sequence or DNA sequence yung nagpo-produce noon. Okay? So ngayon, ang sinasabi ko lang po rito, walang paliwanag dun sa article, bakit niya tinawag na yellow face yung itsurang orange face. Ewan ko kung tama ang basa ko pero sana mabasa nyo rin po. Kayo po mag-judge, wala siyang sinabi. So medyo nalito pa rin ako. Yung pa rin ang tanong, the question still stands, bakit po tinatawag nating yellow face yung itsura talagang orange face? Eh ngayon, ang sabi nga ni Dirk, yung tinatawag nating yellow face, talaga namang orange face yun. Ano yung mga basihan? Ano yung mga datang nakalap niya? Bukod sa phenotype na obvious na orange face, lalo na pag pinagkumpara mo kumpara mo sa Rosicolis so Alpson na orange face, pareho sila orange face. So isa yon. Pangalawa, may mga feather sample na silang inaral. Pangatlo, which is mas madaling maintindihan ng mga kaibo natin tulad ni Ian Bernardino, ni John Ogatillo, ito pong pagkakapareho ng resulta ng mga parisan ng Rosicolis, Alps 1 at saka resulta ng mga parisan ng mga fishery. Okay, tingnan natin po silipin natin. Ayun. Ito kay Pacific Aviarium to. Alps 1 ang pinag-uusapan dito Ayan naman ano sabi ni Pacific Aviarium. Kung mapapansin niyo yung Alps 1, dilaw na po. Ayan tingnan niyo mabuti. Dilaw na yung mask niya at mas lalo pang didilaw yan habang nagkakaedad. Okay? So, ang tanong ko sa kanya, ano magulang bro? Ito sagot niya. Orange sir, split aqua, back to back. Ulitin natin ang sagot ni Pacific Aviarium Back to back, orange sir, split aqua. So, ibig sabihin, etong dumilaw na mask, kombinasyon po, ayan ng orange tsaka aqua. Okay. Eka. Ayun, another na naman kay Pacific Aviarium, ganun pa rin Ito naman, sinasabi niya, orange split blue times aqua ino. So, orange face pa rin, na may kinalaman pa din ng aqua na kombinasyon. Ayan Ayun, dumidilaw na naman. Palakihin nga natin to. Kaya ba? Ayun. Diba? Dumilaw na naman. Ayun, kay Arman Linsangan Ayan Hinakay pa lang. Kung napapansin nyo, ito yung sa part na to sa baba, nanilaw na. Dahan-dahang didilaw yan habang nagkakaedad. Pero dito, dilaw na, Kita nyo ba? Ayan, Ang tanong ko na naman, anong kombinasyon nito, bro? Sabi ni Arman Linsangan. Back-to-back orange face, bro, split aqua. Ulitin natin, sabi ni Arman Linsangan, Back-to-back orange face, split aqua. Ayun, sa Rosicolis po ito, mga kaibon, tapos, meron pang isa. Ito. Teka, pasensya na, nawala Ito naman yung kay Alejandro Maldonado. Sa ano naman natin to, nung mga nakaraang vlog pa. Haba na, ang dami ng vlog. Sana nababalikan nyo yun, mga kaibon, ayan, teka lang, Ito na ba yun? Hindi pa. Ang dami ng vlog na dapat talaga mabalikan. Ito yun. Nakapagpalabas na po. Namang nagawa na rin to ng mga Pinoy. Kaya lang, sa una kong napansin to, 3 or 4 years ago yata ito. Sinali pa sa
ay sinali pa sa ay sali niya pa sa bird show sa Europe. Si Alejandro Maldonado. Paalala lang, malamang baka nga nagawa na to ng mga Pinoy, nauna pa, kaya lang hindi ko kagad lang napansin. Okay? Pero ito po, yung kay Alejandro Maldonado, ha? Tingnan nyo mabuti, sabihin nyo sa akin, uy, may yellow face na pala. Ayun. Ayun naman. Dan. Ayun. Teka, lumalabo. Ayun. Rosie Colis, yellow face. Ayan na, Alps 1 yan, Alps 1. Yellow face from Alejandro Maldonado. Ayun pa. O, Teka. yun na naman. Ito, inakay pa lang. Hindi ko ayan. Titinan natin na maayos kung makita yung pagka-yellow. Ayun naman. O, nasa showcase pa. Tingnan mabuti. Paano ba makikita yan ng pagka... Yellow face. Ayun. Mukhang mukhang kumikindat-kindat pa. Yellow face na, alam ko Spanish breeder to, si Alejandro Maldonado. Oh. Aba, phenotype, itsurang yellow face, sa Rosie Colis, naman. Ayun mga kaibon. Ang linaw, binanggit po ni Alejandro Maldonado ng ilang beses. Makikita nyo rin yan sa Facebook account niya. Ang kombinasyon niya po dito mga kaibon, cinnamon opaline, aqua, orange face. Ulitin natin cinnamon opaline, aqua, orange face. Ayun na naman, aqua, orange face. Kombinasyon na naman yung pagkadilaw ng mask ng aqua at ng orange face sa Rosie Colis. So yun po, lumilinaw na talaga na yung pagkadilaw sa Rosie Colis, sa Alps 1 muna tayo. Wala pa tayo sa Alps 2. Ang kombinasyong aqua at orange face, mapa Europe man na mga breeder, mapa Pilipinas, nakita nyo naman kay Arman Linsangan, Pacific Aviario, marami pa pati kay Joe Marie Q. Ferrer, hindi ko na lang nahagilap kagad yung mga post. Marami magpapatunay na sa Rosie Colis, ang kombinasyong aqua at orange face dumidilaw. Okay? So ngayon, tinanong ko po karamihan ng mga nahagilap nating breeder ng mga veterano, mga katropa natin yung iba. Meron silang yellow face Kamukha nung yellow face sa Rosie Colis, mga fisher. Dito na tayo sa Alps 2. Tinanong ko, teka, ano ba magulang nito? Tapos meron pang isa o dalawa. Sir, walaan nyo. Sabi ko na lang, hindi ba ito yung parang itsurang orange face? Tsaka aqua? Sabi ko, yung orange face na tinatawag yung yellow face malamang na-combine nyo o ikinasa nyo sa aqua. Tama ba? Sir, tama. Hulaan nyo kagad Ayun po, magsasabi din po ako sa ibang mga breeder. Yung mga palabas nyo pong yellow face. Ano po ba talaga ang parisan? Kasi karamihan po talaga nung natanong ko, ang magulang is aqua at saka yung itsurang orange face. Sa fisher na. Okay? Ibig sabihin lang po mga kaibon, lumalabas na kung ano nangyayari sa Rosie Colis o Alps 1, na yung orange face sa Rosie Colis, ikinakasa sa aqua, dumidilaw, ganun din po. Sa Alps 2, sa fishery o sa fisher. Unang-una, number 1 kagad na ebidensya na malamang talaga yung tinatawag nating yellow face na itsurang orange face, orange face mutation talaga. Orange face mutation talaga, hindi siya yellow face. Kasi nga, yung yellow face na lumalabas sa resulta ng orange face at aqua, unang-una, hindi siya base mutation, hindi siya single. Kombinasyon agad siya ng dalawa, aqua at saka yung orange face. Kaya nga sabi ni Dirk, yung sinasabing yellow face na madalas ina-ID ng iba't ibang breeder, hindi lang naman dito sa atin, no? Kahit nga po yung artikulo na pinakita sa atin ni Ian Bernardino, nakita ko po na ang home niya o yung home base niya sa Netherlands At sinasabi niyang ganun nga. So ibig sabihin, marami talaga nagsasabi na yung itsurang orange face, yun yung yellow face. Pero sa dami ng pruweba, ng ebidensya, yun nga binanggit ko, sa Rosie Colis, nagdumidilaw ang mask ng mga anak kapag kombinasyon ng aqua at saka orange face. Ganun din sa fisher. Kapag kombinasyon ng aqua at saka yung itsurang orange face, dumidilaw din yung mga anak. O, diba? So, parang ako naguguluhan, orange face pala talaga ito. Naniniwala tuloy ako kay Dirk talaga na orange face yung mutation. Kasi, bukod sa phenotype, yung parisan na aqua at saka orange face sa fisher, pareho ng resulta.
sa Alps 1 o Rosicolis. O, baka po ganito po, no? Baka po meron namang mga breeder dyan na hindi lang po nagsasalita o hindi pa po naririnig tong ganitong diskusyon, nagpares ng aqua tsaka yung itsurang orange face, yung tinatawag na yellow face ng karamihan nga, pero orange face yung phenotype o yung itsura, iba nilabas, hindi dumilaw. Okay, yun po yung gusto nating makita. Yung po magpapatunay na merong lumabas na resultang hindi ganun. Hindi lahat ng aqua ikakasama sa orange face sa Fisher, yung itsurang orange face nga, yung phenotype, naglalabas ng dilawang mask. Kung merong ganun, interesado po ako. Magpakita po kayo ng documentation tsaka picture. Hanggat walang ganun, medyo I am leaning, kumbaga, na mas maniwala na mukhang tama si Dirk Van den Abil na orange face po talaga, yung tinatawag nating yellow face. Yung po yung paglilinaw doon. Bakit po kailangan malinaw to? At para mawala yung kalituhan, imagine po natin, paano po kung lumabas talaga yung yellow face na kamuka nung sa Australia? Dito sa Pilipinas, di ba? Sabi ko nga sa inyo, maaring sumulpot yung ganun kasi pareho lang naman ng DNA sequence ng mga ibon. Ibig sabihin, kung lumabas sa Australia, malaki ang chance. Hindi naman malaki. May chance na maaring sumulpot din sa Pilipinas na magkaroon ka ng yellow face na totoong yellow face mutation, hindi yung kombinasyon ng aqua at orange face. Kung sumulpot po yung ganun, single mutation kumbaga kung ano yung Australian yellow face, ganun din ang sumulpot sa atin. Itatawag natin. Kasi may tinawag na tayong yellow face, 'di ba? Lalong nakakalito. Di po ba? Kaya ako po, particular po ako, hindi ko po sinasabing mali yung nag-ID ng orange face na tinatawag na yellow face. Open pa rin po ako. Baka nga merong sitwasyon na aqua at orange face na kinasa, hindi naglabas ng dilaw. Baka naman meron. Who knows? Or, baka dun sa kung anumang parisan na may kinalaman dun sa itsurang orange face na yun, makapagpalabas kayo ng parang katulad ng Australian yellow face. Pero again, kombinasyon na. Hindi na single mutation, kombinasyon na. Yun po yung sinasabi natin mga kaibon, kung bakit medyo particular ako. Hindi naman mahigpit, no? Particular ako na sana kung mababagot, magiging consistent tayo sa pagpapangalan at sa pag-ID, mawawala ang kalituhan. Pagkausap natin ng ibang bansa, hindi tayo nagkakalito-lito. Yun po yung papel ng International Nomenclature Guideline. Maiwasan ng pagkakalito at magiging market natin yung tamang presyo. Kasi, baka mas mahal pa nga yan kasi orange face At may chance na makakapaghintay pa tayo na maaring anytime may sumulpot na yellow face. Ibig sabihin, meron ka pang pwedeng hintayin. Baka makachamba sa aviary mo, lumusot yung Australian yellow face ang datingan. Okay? So, marami pong advantage, maraming benefits kung mako-correct po natin yung tamang pagpapangalan. Kaya ako po medyo particular doon. Yun lang naman po. Salamat po, Ian Bernardino, John Ugatillo, yung mga nalilitot, marami pang iba. Kung kulang pa rin po ang sa tingin yung pagpapaliwanag natin, tanong lang po, ready po tayong makatulong at humingi din ng tulong sa iba. Baka may mga insight din po yung iba. Marami pong mga colored genetics na magagaling din naman sa Pinoy. Baka hindi lang nagsasalita o low profile. Hingi din tayong tulong sa kanila. Ilan po mga kaibon? Hasta la vista!